Sa question na to, hindi mo na kailangang basahin lahat. Kapag nabasa mo ang words na 마치야는, ang hinahanap niya ay incorrect or not correct sa choices. 여러분 안녕하세요. 자두입니다. Pag-usapan naman natin ang mga keywords na lumalabas sa EPS topic exam. Sure ako, 99% lumalabas ang mga ito sa EPS topic exam. Ang exam ay may dalawang uri, reading at listening exam. Sa reading exam, babasahin mo ang mga questions. Sa listening naman, may maririnig kang Korean at binabasa ang mga questions at mga choices. Ang exam ay binubuo ng 40 items. Sa reading, 20 items. Sa listening, 20 items. Ang duration ng exam ay 25 minutes sa reading at 25 minutes sa listening for a total of 50 minutes. Hindi lang basta vocabulary yung mga sinasaulo mo. Kailangan mo ring isaulo yung mga keywords. At ito ang mga keywords na kailangang i-memorize at familiarize para pumasa sa EPS topic exam. Pogi means example. 문제 means question or problem. 포기 문제 means sample question. 고르십시오 means please choose. 다음 means next or following. 단어 means word. 대한 means about. 무슨 뜻 means what is the meaning. 대답 means answer. 하고 means doing. 이야기 means conversation. 듣고 means listen. 읽고 means read. 표지판 means signage. 빈칸 means blank. 들어갈 means fill in. 빈칸에 들어갈 means fill in the blank. 질문 question or problem. 가장 or jail, the most or pinaka. 하림바와 가장 많습니다. pinakamarami. 가장 적습니다. pinakakaunti. 제일 좋아하는 pinakagusto. 이상 above or high. 이하 below or low. 모름 means question. 뭐 무엇 무슨 뭘 무엇입니까 means what. Pare-pareho lang silang what. 어디 means where. 언제 means when. 왜 means why. 어떻게 means how. 어때요 means how. 설명 means explanation. 맞는 means right or correct. 설명으로 많은 것 means right explanation. Kapag nakita mo ang mga words na ito, ibig sabihin tamang explanation ang hinahanap niya sa mga choices. 알맞은 means the correct. 바르게 means correctly. 같은 means same. 비슷한 means similar. 있는 means there is. 다른 means different. 들린 means different. 않는 means not include, not mentioned or not done. 치안 means not. 하림바와 맞지 않은 거, not correct or incorrect. Kapag nakita mo ang mga words na ito, ang hinahanap niya ay incorrect sa mga choices. 잘못 means wrong. 없는 means do not have. 사람, 명, 분, pare-pareho silang person. 몇 means how many. 얼마 means how much. 얼마나 means how long. 누구 or 누가 means who. 그림 means image or picture. Pandein means antonyms o kabaligtaran. 전에 means before. 후에
means after. Manta means a lot or many. Chokta means few. Nopta means high. Natta means low. To means more. Poda means than. Pan or cholban means half. Nomta means sobra or exceed. Kuda means big. Chakta means small. Choponje means first. Dubonje means second. Sebonje means third. Nebonje means fourth. Wol means month. Kewol at tal ay parehong amount of month. Nalshi means weather. Munjang means sentence. Konge means related. Example, Konge nun tano means related words. So try natin sa question na to. Ito ay isa sa mga questions sa EPS topic exam. Sa question na to, hindi mo na kailangang basahin lahat. Kapag nabasa mo ang words na machiyanen, ang hinahanap niya ay incorrect or not correct sa choices. Ito yung kahalagahan ng keyword. Alam mo agad kung ano ang hinahanap ng question. At ito ang mga keywords na nakatulong sa akin nung pumasa ako sa EPS topic exam. I-memorize at familiarize nyo ang mga keyword na to. Makakatulong ito sa pag-analyze ng mga questions at mga answers. So maraming salamat sa panonood at good luck sa EPS topic exam.